Hello guys, so pag-usapan natin yung PBA kung saan may trade na gaganap. So unahin muna natin yung by the way, unahin muna natin yung yung mundo ng NBA kung saan kahapon nanalo itong Indiana Pacers laban sa New York Knicks 130 to 121. So lamang ang Pacers sa serye, 3 games to 1. So isang panalo na lang para sa Pacers para makuha nila yung Eastern Conference title at umabante na sa NBA Finals. Samantala itong Western Conference kung saan yung OKC Thunder ay lamang sa serye 3 games to 1 laban sa Minnesota Timberwolves. So isang panalo na rin para sa Thunder para makuha na rin yung kanilang Western Conference title at umabante na rin sa NBA Finals at posible makakalaman nila itong Indiana Pacers. So yan yung NBA update sa araw na ito at punta naman tayo sa PBA kung saan may trade na gaganap as expected ay sa pagitan ng TNT at Converge. So si Mikey Williams ay mapupunta na sa Converge. So matapos ang ilang buwan na spekulasyon ay si Mikey Williams ay mapupunta na sa Fiber Xers kapalit nung una ang proposal ay itong si Shawnee Winston dahil pa-expire niya yung kontrata niya. So parang i-sign siya tapos i-trade kumbaga itong si Shawnee Winston pero hindi pala ay ito pala si Jordan Heading. So si Jordan Heading ang mapupunta dyan sa TNT. Pero hindi pa na-approve itong trade na ito. Hindi pa na-approve ng PBA Commissioner's Office. So babasahin natin yung balita from Rappler kung saan after an 18-month long negotiation, so matagal na pala no? Mga ilang buwan na, 18 months, standstill, TNT, Tropang 5G finally traded the rights for Mikey Williams to the Converge for former Gilas guard Jordan Heading. So yan. According sa mga sources ay itong si Mikey Williams ay nakabalik na sa Maynila nitong gabi ng Martes, May 27. So mukhang si Mikey Williams ay nagbabadyang babalik sa PBA. So babalik kaya action itong si Mikey Williams sa PBA. At ang tanong rin is itong si Jordan Heading makalaro pa kaya itong sa Philippine Cup dahil sa Converge hindi siya nakalaro dahil sa kanyang iniindang injury. So ano sa tingin nyo guys? Itong si Mikey Williams ay huling naglaro sa TNT noong kung saan nanalo sila sa Governor's Cup ng championship noong season 49. So may git mga kalahating taon, no? Hindi natin nakita sa PBA itong si Mikey Williams. So maraming mga dahilan kung bakit hindi nakabalik ito si Mikey Williams sa PBA dahil parang hindi sila sabi nila hindi sila okay ni Coach Jot Reyes at meron siyang mga hindi siguro hindi mga pabor sa mga 'di ba? Yan. So si Jordan Heading sa one conference niya ay nag-average siya ng 17.7 points, 4.5 rebounds at 5.9 assists at merong 38.8% 3-point range sa 15 total games niya sa Commissioner's Cup. So para sa akin sino yung panalo rito? Sa trade ng TNT at Converge. So Mikey and Jordan swap. So sino ang panalo dito? So para sa akin mas panalo pa rin yung panalo pa rin sa nakikita mong anggulo para parang panalo pa rin yung yung TNT dito, no? Dahil una itong si Jordan Heading mas bata pa kaysa kay Mikey Williams. So may ilang taon pa si Jordan Heading para maglaro diyan sa PBA at depende na 'yan, no? Kung healthy siya at yung kanyang laro ay hindi nagbago. So medyo itong si Jordan Heading ay
itong si Jordan Heading ay mas lalong nakakatulong, no, pagdating sa opensa ng TNT. So abangan natin kung makalaro pa itong si Heading sa Philippine Cup. Dahil itong TNT ay target makuha ang Grand Slam, no? Target nila makuha itong Grand Slam, kaya dahil maraming injury itong TNT, no? Kabilang dyan si Jason Castro. So kailangan nila ng maasa na player pagdating sa opensa, at yan siguro bakit kinuha itong si Jordan Heading. Yung yung inaasahan ko si Mikey Williams. Pero talagang ayaw na ni Mikey Williams sa TNT siguro. Kaya tinrade na lang nila si Mikey para makuha nila itong si Jordan Heading. So kung hindi siya makalaro sa this season, pwede naman siya next season, no? May taon pa, sabi ko may mas bata pa si Jordan Heading kaysa kay Mikey Williams. Pareho naman silang mga talented players at sharp shooting, pero itong si Mikey Williams mas lalong nakakatulong diyan sa TNT, makakatulong diyan sa TNT sa mga susunod na season, no? Sa susunod na mga taon. Kaya kaya niya dominante itong TNT, no? Kasama na diyan sila Calvin Octana, yan sila Pogoy. So yan yung mga makakasama niya diyan sa TNT. So ito namang si Mikey Williams, so medyo mga nasa 35 years old na ata itong si Mikey Williams. So ilang taon na lang ang nalalabi niya diyan sa basketball. So kaya habang malakas pa itong si Heading, siguro ay si Mikey Williams pala ay kaya naman niya buhatin itong Converge. Lalo na kaya din niya, no? Kaya rin niya kasi itong Converge ay maraming mga young core, no? Kaya kailangan itong si Mikey Williams siguro para maging gabay sa mga, lalo na yung mga batang players dyan sa Fiber Xers, kasi itong Fiber Xers ay of course gusto nilang manalo, gusto nilang umabante, no? Sa semifinals, kung saan dalawang conferences ay medyo muntik-muntik na, no? So yun, no, target talaga nila makapasok dito sa semifinals at of course sa finals naman. So yan yung of course finals tapos championship. So yan yung target ng Converge. So makakatulong din si Mikey Williams. So ang tanong, maglalaro ba siya sa Converge? So yan ang abangan natin. So dito mas panalo si talaga si yung TNT. Siguro mga i-grade natin mga A, no? Mga A, tapos itong Converge B. Dahil lang advantage si Jordan Heading mas matagal pang nalalalabi niya sa PBA kaysa kay Mikey Williams. Kasi mas si Jordan Heading kaya niyang in the next years, no? Kaya niyang dominante itong TNT, at mas nakatulong pa siya diyan sa opensa. At abang itong si Mikey Williams, of course, talented din to na player at maasahan din, pero talagang na lang dito ng Converge parang dito parang gabay itong si Mikey Williams sa mga young talents ng Converge, kasi marami silang mga young talents at mga magagaling pa, no? So yan yung tingin ko kung sinong panalo rito sa pagitan ng TNT at Converge. So abangan lang natin kung ma-approve ng PBA board itong trade na ito. So yan guys, at yan yung PBA update sa araw na ito.